Alright, update lang tayo dito kay Kibuloy mga kababayan. Ito pakikita ko sa ating screen. Ayan mga kababayan, meron na naman pong inilabas na arrest order laban kay Kibuloy. So yan mga kababayan, meron na namang lumabas sa panibagong warrant of arrest order laban dito kay Pacquiao, kay Kibuloy. This time for qualified human smuggling. Ayan mga kababayan, qualified human trafficking. Yan po yung bagong lumabas na na warrant of arrest. So, bali pangalawa na ito pangalawa na po ito. Yung una, yung po yung dun sa sa Davao, at ito yung pangalawa, ito po ay sa Pasig naman. Basahin ko lang itong itong report ng Inquirer.net. Sabi rito, Apollo Kibuloy has been ordered again arrested. So, inutusan na namang hulihin si Kibuloy. Paulit-ulit na utos, arestuhin si Kibuloy pero hindi naman na-aresto. Tutuusin mga kababayan, puro na lang warrant of arrest. Puro warrant of arrest. Meron sa Davao, meron sa Pasig, meron sa Senado, meron sa Kongreso. Puro warrant of arrest pero anong nangyayari? Hindi naman mahuli-huli kasi alam mo yung mga nanguhuli pag pumupunta dun sa sa lugar ni Kibuloy, parang wala lang relax na relax eh. 'Di ba? Parang namamasya lang eh. Sabi ni Rocket parami ang kaso ni Pacquiao. Marami po talagang kaso si Pacquiao at unti-unti nang lumalabas itong mga warrant of arrest kasi bawat kaso meron po yang kaakibat na warrant of arrest bawat kaso. So, madami talaga tayong abangan na warrant of arrest. Baka umabot pa ng 100 yan eh. Ang problema kasi, puro nga warrant of arrest, pero ito si Kibuloy, hindi naman nakikita, hindi naman nahuhuli. Iba kasi yung mga nanguhuli, parang wala parang wala sa puso nila yung pagpapatupad ng warrant of arrest. Pero pupunta doon. Ngayon, pagpunta nila ron, napaghanda na sila ng mga tauhan ni Kibuloy. Syempre pagpunta nila ron, welcome na welcome sila. Sabi nila, hindi naman po sila ng laban eh. Actually, welcome na welcome nga po kami dun eh. Paano nga kayong lalabanan? Pinaghandaan na kayo. Saka feeling nila parang di naman kayo mukhang aaresto kasi parang relax na relax kayo at parang atin lang kayo ng simbahan. Diba? Hood Robin, Ma'am Karen, Katchubana, Sakura, Christian Paul Ripalda. Diba ganon? Parang wala lang. Parang pupunta sila ron. Mag-may dala-dala silang arrest warrant. Pero pagdating doon, parang wala lang. Parang walang gigil ba? Parang walang gigil na mang-aresto. So, yun yung nangyayari ngayon. Ang dami na, parami ng parami. May susunod pa po yung mga arrest warrant, madami po yan. At ito yung pangalawa. At ito ata yung sinasabi nila na na walang piyansa. Ito nga ba yan? Tuloy natin itong pagbabasa sa report ng Inquirer.net. Ito nga si Kibuloy ay muling has been ordered again, arrested, this time for qualified human trafficking. The Pasig City Regional Trial Court, RTC, issued a warrant for the founder of Kingdom of Jesus Christ, KJC. Ito na naman, wag na nating tawagin Kingdom of Jesus Christ kasi nakakakilabot mga kababayan. Siguro pinakamaganda, Kingdom of na lang, Kibuloy. Itong kanilang samahan, Kingdom of Kibuloy. Yan nga, nag-issue ng warrant laban dito kay Kingdom of Kibuloy. Ngayong araw na ito, April 11. It is the second arrest warrant against him after the Davao City RTC issued last week an arrest warrant for him and 5 subordinates for child and sexual abuse charges. So yung una, kaso po, child and sexual abuse charges dyan po sa Davao. At ngayon, ito naman, qualified human trafficking. Pasig RTC Branch 159 Acting Presiding Judge Ray Nelda Estacio Montesa issued arrest order after denying the motion of Kibuloy's camp asking to defer or suspend the proceedings and hold in abeyance the issuance of the warrant. So hindi pinakinggan ng ni Judge. Congratulations palakpakan natin. Palakpakan natin si Pasig RTC Branch 159 Acting Presiding Judge Ray Nelda Estacio Montesa. Palakpakan natin kasi ito pa lang si Kibuloy ay nag-motion na i-defer o i-suspend yung proceedings at i-hold in abeyance itong issuance ng warrant pero hindi ito
pinagbigyan ni judge, yan. Dapat ganito yung mga judge natin, eh, 'no, mga kababayan. Dapat ganito yung mga judge, yung hindi porke mayaman ka, malakas ka sa'kin, hindi mo ako madadala sa ano, sa ganyan, sa choppy-choppy mo, sa kayamanan mo, sa impluwensiya mo, sa connection mo. Walang gano'n-gano'n. Kaya congratulations, dito kay ano, Judge Estacio Montesa. Talagang, nag-ano, humingi ng motion si Kibuloy na medyo, "Oy, hinto-hinto muna, baka puwede namang ma-move muna yun sa ibang araw kasi busy pa ako." Ah, so anong nangyari, hindi siya pinagbigyan dun sa kanyang mosyon, kaya ngayon eto nailabas na yung warrant of arrest, 'di ba? Kaya dapat ganito yung mga judge natin, yung mga magagaling nating mga ano, ano ba tawag judge sa Tagalog? Ah, mga hukom, 'yan hukom. Oh, dapat ganyan, hindi porke malaking tao ka, malakas ang impluwensiya mo, kaibigan mo si ano, kaibigan mo si Duterte, kaibigan mo 'tong mga matitinding mga maiingay diyan sa Gedli, eh, ikaw ay, matatakot at susundin mo yung ano, yung mga request ng mga kaibigan nila. Hindi gano'n. Dapat bilang judge ikaw ay manindigan sa tama, ikaw ay manindigan sa pagpapatupad ng batas, 'di ba? O sabi ni ano, Karen Diaz Tachibana, sana lahat ng judge ngayon 'di nababayaran, 'di ba? Dapat ganyan. Kaya alam niyo yung ano, hindi naman sa ano, nawawalan tayo ng ano, ng, pag-asa o tiwala diyan sa Davao. Kasi siyempre natatakot lang tayo na baka itong mga hukom diyan sa Davao, eh, alam niyo naman, mga Davao boys, mga talagang, grabe yung, impluwensiya ng mga Duterte at ni Kibuloy, ang mga kaibigan nila diyan sa Davao, eh, baka pati diyan sa Davao, eh, kayang-kayang i-ano, kayang-kaya nilang, i-mekus-mekus o diyan sa Davao. Pero sana dito sa Pasig 'no, sana dito sa Pasig ay hindi magkagano'n. Tsaka sa Davao sana hindi gano'n, patunayan niyo naman 'yan sa Davao na meron kayong ano, totoong batas diyan sa Davao, hindi yung porke kaibigan ninyo, malakas sa inyo, eh, sunod-sunuran kayo. Ipakita niyo talaga na kayo'y mas ano, mas, tapat sa inyong trabaho, sa mandato sa inyo ng batas. 'Yan ang mas importante dapat sa inyo, hindi yung ano, kaibigan, 'di ba? So 'yan mga kababayan, hindi napagbigyan itong, request ni Kibuloy. Kasi ito ngang Kibuloy comes sought the suspension of the criminal proceedings due at the pending motion for reconsideration before the Office of the Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. O dahil nga, nag-file sila ng motion for reconsideration dito kay, Remulla, eh, wala sabi nung ano, eh, wala. Basta maglalabas ako ng ano, kasi alam ko wala pang desisyon ng ano, eh, ang, DOJ, eh, dun sa ano nila, sa motion for reconsideration. So, hindi na siguro hinintay at tinuloy na. Kasi tatagal lang, eh, pinatatagal nila yung ano, eh, yung, etong, proseso, eh. Kaya 'wag na hintayin 'yan. Basta ito, sige warrant of arrest, dito ka magpaliwanag sa korte. Ayan ngayon yung ano, mga nangyayari. Pero itong prosecution, itong kanilang mga abogado, sabi, but the prosecution argued that Rule 116 of the Rules on Criminal Procedure only allows suspension of arraignment based on the filing of a petition for review before the Department of Justice, not a motion for reconsideration on the resolution for a petition for review, blah, 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 blah. Ito ang dami 'no, pagdating talaga sa ano, sa law, yung mga ganyan, ang dami nilang mga ano, argumento pagdating sa batas. Pero after consideration of the arguments brought forth by the parties, the court finds the motion to defer, suspend proceedings, and hold in abeyance issuance of warrant of arrest to be a prohibited motion and should therefore be denied. Ayan, na-deny na naman si Pastor Kibuloy. At eto, para alam na rin natin, ah, eto kasi yung pinasa nilang, grounds para i-suspend daw yung arraignment. Ito lang ano pala, sabi ng korte, according sa rules, eto yung tatlong grounds para puwedeng masuspende ang arraignment. Unang-una, kapag ang accused appears to be suffering from an unsound mental condition. Eh, sa tingin naman natin hindi naman siya nagsasuffer sa isang unsound mental condition, eh, 'di ba? Mukha namang ano, eh, mukha namang, matino, eh. Kasi ang daming sinasabi.
Ah, so mukhang okay naman si Kibuloy. Tapos there is a prejudicial question. At ang pangatlo, a petition for review of the resolution of the prosecutor is pending either at the DOJ or at the Office of the President. So yan ang mangyayari mga kababayan kapag yan ay na patunayan o ganito ang talagang kalagayan ng nasasakdal, meron silang ganito, ay pwede itong grounds para isuspend yung arraignment. Yung arraignment po, yan po yung pagbabasa ng kaso laban dito sa akusado. So hinaharang nila yan. Ayaw nilang basahan ng kaso yung kanilang impostor. Clearly from the foregoing, there is no basis for this court to suspend the proceedings by reason of filing of a motion for reconsideration on the resolution of blah 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 blah. So, to make the story short, denied po ang kanilang motion for reconsideration. At kaya naman hindi sinuspend itong proceedings. Kaya ngayon si Kibuloy ay nabigyan ng arrest warrant. At apart from Kibuloy, meron pang may kasama siya dun sa sa arrest warrant inilabas ng Pasig Regional Trial Court Branch 159. Sino kasama rito? Si Jacqueline W. Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid C. Canada at Sylvia Simanes. So ito rin yung yung mga kasama niya, yung mga co-accused, yung mga respondents din dyan sa kaso nila sa Davao. So talagang sila yung sila po talaga yung mga magkakasabwat dyan sa kanilang ginawang pang-aabuso, pangahalay, mga human trafficking, sexual abuse dito sa mga kabataan dyan sa kanilang mga miyembro. Thank you po, Sir Chad. Alright, so ito sila yung mga Canada. Malaki talaga pakinabang na itong pamilya na to. Family affair, parang si lang to. Parang yung scammer. Family affair din, di ba? Ganun ang ginagawa nila Kaya ngayon, pag mayroong masama sa pamilya, kasi di ba, yung iba nagtatago Yung isa, hindi alam ng pamilya niya na na pala ito. Sindikato na pala itong anak nila. Pero ngayon, hindi na. Ang uso ngayon, sila na. Pamilya na mga sindikato. Alright, so ito naman, nasa na ba si Kibuloy? Yun ang tanong, ang daming warrant of arrest. Pero, ang tanong, nasaan na ba si Kibuloy? Okay, so nasaan na ba si Kibuloy? Nasaan na ba siya? Ito mga kababayan, sabi nung lawyer ni Kibuloy, Israelito Torreo, ito raw kanilang leader was still in the Philippine territory as authorities tried to locate him due to a standing arrest warrant. So nandito pa raw sa Pilipinas, yung laki-laki ng Pilipinas. Saan mo hahanapin yan? Kung tutusin, ito nga si Bantag Kumpara mo si Bantag kay Kibuloy. Kung pera lang pag-uusapan, yung kapasidad na talagang magtago o itago, mas malaki ang kapasidad ni Kibuloy. Kasi mayaman to yung makakita sa kanya, pwedeng matakpan yung mata nun tapalan mo ng dyan, 1,000. Pag may nakita sa kanya, tapalan niya agad yung mata 5,000. Nakita mo si Pastor Kibuloy? Hindi po sir. Pero nakita nila. So, mas malaki yung kapangyarihan ni Kibuloy na siya ay mapagtakpan ng mga taong makakita sa kanya. More than kay Bantag, si Bantag, may mga nadiskarte siya dyan sa Bureau of Corrections, pero hindi ganun katindi. Diba? Kung kaya ni Bantag magtago dahil may mga sumusuporta sa kanya at meron siyang pantakip sa mata ng mga nakakita sa kanya, mas lalo si Kibuloy, mas malaki impluwensya niyan, mas malaki pera niyan. Kaya pag may nakakita, pag nakita niyo si Kibuloy, oy, di ba ikaw si Kibuloy? Tapos, ito, 5,000. Gagawin sa mata ng nakakita. Ay, hindi po pala ikaw si Pastor Kibuloy. Kala ko po ikaw, kamukha mo lang po pala. So, ayan mga kababayan, yung kaya sa dinami-dami na itong mga naghanap sa kanya, siya po ay hindi pa rin nakikita hanggang ngayon at sabi lang na abogado, nandito pa rin daw sa Philippine territory. Kailangan naman sabihin nila nasa ibang bansa na. Diba? Pag tinanong mo yung mga lawyer ni Kibuloy, sabihin talaga niya nandito pa sa Pilipinas kahit nasa ibang bansa na. Alam, aminin nila yan. Diba? Alam nga namang aminin nila yan.
Dapat tinatanong ng media kung nasaan si Kibuloy, dapat yung kapulisan, yung NBI. Hindi yung abogado ni Kibuloy. Siyempre, pag tinanong mo yung abogado ni Kibuloy, nasaan si Kibuloy? Wala, nandiyan, nasa Pilipinas po. Hindi po siya nagtatago. Sasabihin, sasabihin ng abogado ni Kibuloy, hindi po siya nagtatago. Siyempre, sasabihin ng yun abogado niya yun alam mo sabihin niya nagtatago. Sabihin niya na nasa ibang bansa na, siyempre, sasabihin nila, wala, hindi po nagtatago si Kibuloy. Matapang po yung aming pustor. Diba? Kaya ang tanongin nyo ng mga media, tanongin nyo yung mga pulis, yung mga NBI na yan. Ginagawa ba nila trabaho nila o hanggang ngayon hindi nila alam kung nasan si Kibuloy? O baka naman, pati yung mga mata nila natakpan na rin. Na kahit alam nila, nagbubulag-bulagan sila, pwedeng ganun. Sabi ko sa inyo kasi, malakas ang kapit maraming pera yan Alam niyo naman ngayon, sa hirap ng buhay ngayon kumakagat yung ilang mga kapulisan, mga otoridad, diyan sa alam niyo na, diyan sa pera-pera, kapag nalagyan ka na, wala na, nagbubulag ka na. Well, anyway, yan ito namang si Pastor, ito si Impostor, talagang urge to yield to the authorities, na talagang sinasabihan na sumuko na, pero wala hindi sila pinapansin ni Kibuloy. Pugante, yun Pugante, thank you thank you Andrew Eugenio, ayan, thank you po sa inyo Francisco Licanda. Pugante. Siya po ay pugante. Sinasabihan na siya na lumabas na, sumuko na, pero hindi sila pinapansin ni Kibuloy. Iba talaga pag malakas ang kapit no? Iba talaga pag malakas ang loob. Pero pag mahirap yan na tao, wala na. Huli na agad yan. Pero pag ganitong mga yayamanin at medyo malakas sa dating administrasyon at marami siyempre sila mga kaalyado, nako, hindi po basta-basta yan bibigay.